Sa gitna ng tag-init, nakaranas ng malakas na ulan ang ilang probinsya sa Mindanao. Sa Davao City, mahigit 300 mga pamilyang lumikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Matina River. Kung umuulan sa Mindanao, tirik naman ang araw sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa katapusan pa ng Mayo inaasahang bababa ang temperatura. May report si Cesar Apolinario. Alas 6 kagabi nang biglang tumaas ang level ng tubig sa Matina River sa Davao City. Umabot ng hanggang baywang ang baha sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing. Agad inactivate ng Barangay Risk Reduction and Management Council ang emergency alarm. Nung nasa critical level na ang tubig at kailangan ng lumikas sa mga residente sa lugar. Naka-standby naman ang emergency search and rescue team ng Central 911. Pero ang ilang nagsilikas na residente na problema dahil ang tulay na dapat sanay daraanan nila para makatawid sa ilog, tinangay naman ng malakas sa agos. Wala na, nagtanaw kami sa kuan pagkaanod, tulay. Pagdako, dagan na po mi dito. Pansamantalang ginawang evacuation area ang barangay hall ng Matina Crossing. Doon na nanatili ang mahigit 300 pamilya mula sa 6 na puro na malapit sa ilog na naapektuhan ng baha. Amo din silang initiative nga ipamando nga nagataas ang tubig, and then as early as mga 6:30 to 6:40 nag first alarm ni. Nang humupa ang baha, nagsibalikan din ang mga residente sa kani-kanilang tahanan. Nagresulta naman ng mabigat at traffic ang malakas na ulan at hangin sa Pagadian City. Napatigil sa kalsada ang mga motorista dahil sa mga nagsisiliparang road sign, natumbang puno at nagbagsak ang poste ng kuryente. Dahil dito, nawalan ng kuryente sa ilang lugar sa lungsod. Kung umuulan sa Mindanao, tirik na tirik naman ang araw sa Luzon. Sa Cavite City, tuloy pa rin sa pagkatrabaho ang ilang construction worker sa gitna ng matinding init. Kahapon sa Sangli Point, naitala ang 47.5 degrees Celsius na init factor o damang init. 48.1 degrees Celsius naman ang heat index sa San Jose City, Occidental Mindoro. Habang 47.5 degrees Celsius sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nito lang Lunes, naitala ang pinakamataas sa heat index simula noong Enero. 53.6 degrees Celsius sa Dagupan City ayon sa Climatology Department ng Pag-asa. Sa lungsod na ito rin, naitala ang pinakamataas sa heat index ng Pag-asa na 55.8 degrees Celsius noong May 6, 2016. Ayon sa ahensya, maaaring bumaba na ang temperatura sa katapusan ng Mayo kung kailan papasok na ang panahon ng tag-ulan. Piniporkas namin na second half of May ay mag-umpisa po ang tag-ulan. So ibig sabihin, ay uting-uting na bumababa ang temperatura. Ibig sabihin, uting-uting mababawasan ang init ng panahon natin. Kahit sa gitna ng tag-init, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao ngayong weekend. Umiiral kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao na nagdadala ng malalakas na thunderstorm. At mapapadalas pa ang ganitong panahon ngayong papalapit na ang tag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, dapat I'm ready sa maghapong ulan sa Palawan bukas. Habang may thunderstorm sa Northern Luzon, Zambales, Bataan at Mindoro sa hapon. At sa linggo, buong araw muli ang ulan sa Palawan at sa Mindoro. Habang maulan sa Ilocos at Cordillera sa hapon. Sa Metro Manila, posible ang ulan sa hapon at nasa 39 to 40 degrees Celsius ang init factor. Buong araw namang mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas ngayong weekend. At sa Mindanao, maghapong maulan sa Caraga, Davao, Zamboanga at Sulu sa susunod na 2 araw. Habang may thunderstorm naman sa hapon, lalo na sa linggo. Pero sa kabila ng ulan, maalinsangan pa rin lalo na sa Zamboanga na nasa 44 to 46 ang init factor. Nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang damang init sa Apari. 43 to 44 sa Cabanatuan at 42 to 44 ang init factor sa Cotabato at Davao ngayong weekend. Cesar Apolinario, GMA News.